Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory. Isa na namang opportunity na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, or kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo ay magbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Welcome po ulit sa Diakonos. At Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. Sa mga bago po, we did not set this page or channel to be monetized both in Facebook or YouTube. All we ask po is your time to briefly study God's Word as you start your day. It is our desire po that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na God's Grace. Ito ang Bible study number 58. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang text po natin today is found in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Mga kapatid, nagkaroon po ng survey sa Amerika dati, and the survey found that 77% of Americans believe in heaven, and 76% say their chances of going to heaven are good or excellent. At ang survey na ito also found that nearly 9 out of 10, mga about 85%, consider themselves to be Christian. So, based sa survey, 85% of the people living in this country ay naniniwala na pupunta sila sa langit pag sila ay namatay. Pero alam niyo po ba anong sabi ni Jesus Christ? Ang sabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mo mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sinabi ni Jesus na hindi lahat ng nag-iisip na sila ay pupunta sa heaven kapag sila ay mamamatay talagang pupunta sa heaven. Sinabi ni Jesus na marami sa mga nag-aangking Christian sila ay hindi talaga tunay na Christian. And so, in the light of what Jesus said, we need to consider two very important questions po, mga kapatid. Number one, kung mamamatay ka ngayon, sa tingin mo ba mapupunta ka sa langit? Kung oo, ang sagot mo, ang pangalawang tanong kung mamamatay ka ngayon, bakit ka makakapunta sa langit? Although, we know na hindi ganito ang process, pero kunyari lang, isipin natin na namatay ka today. At tinanong ka sa langit, bakit kita papapasukin dito? Ano ang magiging sagot mo, kapatid? Mga kapatid, our text today reveals the correct answer. I remember meron pong lumang kanta from the 60s about a couple na mga teenagers na na-involved sa isang car accident. At sa kantang ito, ang babae po ay namatay. At ang lyrics ng kanta goes like this. Baguhin lang natin yung set. Okay. Ang sabi ng kanta, where oh where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good. So I can see my baby when I leave this world. Notice, I got to be good ang sabi ng lyrics ng kanta. So I can see my baby when I leave this world. Believers may have false hope of going to heaven after death. Maraming hindi align ang ating paniniwala sa requirements ng salvation. And our belief of salvation may be based on false hope. Ang survey po shows that most Americans believe salvation is earned through good character or behavior, with 57% believing that all good people, regardless of their belief in Jesus Christ, makakapunta sa langit pag namatay sila. Nakakulungkot kasi dumadami ang taong naniniwala na kung mabuti kang tao ay mapupunta ka sa langit. Nakakalula po ang achievements ng tao pagdating sa medicine, science, and technology at maraming iba pa. But the truth still remains, mga kapatid. Man cannot achieve his own salvation as he will never be able to do so. Ang sabi ng text natin today, and that not of yourselves. Imagine kung kailangan ng galing or talino para ma-save ka. Paano kung slow ka? Wala ka na. Finish ka na. Glory to God, our salvation is simple. All it requires is for you to accept the gift of grace. Grace po is an unmerited favor. When Jesus said, it is finished, ibig sabihin po noon, there is nothing left to be done. Everything has been paid for. Ang sabi ng verse natin today, we are saved by grace through faith. Notice the word or the phrase, through faith. By means of faith. There is a scripture ang sabi that without faith, it is impossible to please God. Faith is necessary factor sa salvation natin. Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing and hearing the word of God. Again, faith comes from God, mga kapatid. Galing lahat sa Diyos. Paano daw magkakaroon ng faith?
by hearing God's word. Kapatid, let me encourage you today that this is not a wasted moment when you dedicated a time to study God's word. Kasi po, it is where your faith will grow. It is how we please God, and it is through faith we are saved. So paano po ang faith? Maniwala ka lang ba and then yun na yun? Faith po without works is useless. Although we are not saved by works, we are saved for works. Our life must respond to what we believe in. You cannot keep on sinning or enjoy in sinning while professing that you have faith. Faith po ay laging nagre-resulta sa actions. We do good works not to earn His love, but out of gratitude, our desire is His desire na po. Napaka-importante na maintindihan natin na ang verse natin today, ngayong araw ay nagsimula sa word na for or sapagkat sa Tagalog. Ibig sabihin may pinaguhugutan ng verse natin. Kung babasahin natin sa verse 1 to 3, it says, we are dead to sin. We follow the ways of this world. We are disobedient. Sinusunod natin ang tawag ng ating laman. Sinusunod natin ang tawag ng ating maruming isip. Ang sabi ni Paul, like the rest, we deserve wrath. Deserve natin ang puot ng Diyos. Deserve natin mapunta sa dagat-dagatang apoy. Subalit, ang Diyos sa dakila niyang pag-ibig, mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, today, if you hear God's voice, do not harden your heart. Mga kapatid, in the end, there can only be two results. It's either justice or grace. Kung huhusgahan tayo sa pamamagitan ng justice, we will be condemned for we have sinned and fell short of the glory of God. Hindi ang Diyos ang magdadala sa atin sa impyerno, kapatid. Kung mapupunta tayo doon, tiyak na pinili natin yon. Lahat ginawa niya para wag tayo mapunta ron. Hindi niya pinakaalaman ang free will natin, kapatid. But if we choose grace, while we were still sinners, ang sabi ng Bible, Christ died for you and I. Grace means unmerited favor, kapatid. Nothing in us made us qualified to receive, but God, that is how He would like to demonstrate His love. You can choose to say, Lord, Thy will be done. Or si Lord ang magsasabi sa atin ng, Thy will be done. If you are willing, kapatid, acknowledge before God that I am a sinner. I don't know how to pray, Lord, but Lord, I invite you into my life. Lord, iligtas mo ako sa kasalanan ko that separates me from you. And from now onwards, Lord, I declare that you are my Lord and my Savior. And I believe that God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, kapatid. Grow in the knowledge of our God. At talikuran mo na ang dati mong masamang pamumuhay. Mga kapatid, John Newton, the author of the song Amazing Grace, napakagandang kanta, once said, I am not the man I ought to be. I am not the man I wish to be. And I am not the man I hope to be. But by the grace of God, I am not the man that I used to be. Mga kapatid, we are no longer the man or the woman we used to be by the grace of God. Purihin ang Panginoon for His great love, mga kapatid. Ngayon, kung tatanungin tayo, bakit tayo po makakapunta sa langit? The answer is, for it is by grace, through faith, not by my works, but the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ. I really hope, mga kapatid, na na-bless kayo sa ating maikling Bible study, and kasi ako po, na-bless din po. Let's pray po, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa iyong biyaya at sa kaligtasang ibinibigay mo sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Panginoon, nagpapasalamat din kami sa mga bagong Kristiyano na tinanggap ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Patuloy mo po silang palakasin at gabayan sa kanilang paglakad sa pananampalataya. Bigyan mo po sila ng karunungan upang mas lumalim ang kanilang pagkakilala sa iyo. Naway maging ilaw sila sa kanilang mga pamilya at komunidad at gamitin mo sila upang magdala ng higit pang kaluluwa sa iyong kaharian. Patuloy mo po kaming pagpalain at pangunahan sa aming araw-araw na buhay at naway ang iyong pangalan lamang, Lord, ang maparangalan sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. If you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. Again, we exist because we care for you and we care for your soul. And as a Christian, we are tasked to share the hope we have in Jesus. I hope po to see you in the next Bible study, God willing. May God bless you, mga kapatid. See you next time.